Hello mga kalikot, isang mapagpalang araw sa inyo. Welcome to my channel. Bali ang video natin ngayon guys, itong i-discuss natin itong cooling system, kung paano ito magtrabaho sa ating motor dito sa Honda Click. Pero guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa. Ito guys, i-discuss natin kung paano mag-operate itong cooling system sa ating motor, lalo dito sa Honda Click. Unang-una, meron tayong radiator, part ng ating cooling system. Pangalawa, meron tayong thermostat. Ito yung ating thermostat. Yan yung may kulay blue. Yan yung ating thermostat. Pangatlo, meron tayong water pump. Ito. Meron tayong water pump. Pang-apat, meron tayong sensor. Ito yung ating sensor. Ayan. Yun, yung may sakit doon na may wire. Ayan. Ayan yung ating sensor. Pang-lima, meron tayong radiator fan. Dito sa likod ng radiator may maliit na fan dyan. Yan, papaliwanag ko sa inyo mamaya kung ang trabaho ng radiator fan. Lahat ng radiator meron siyang radiator fan sa likod. Yan, nandyan na ating radiator fan. Pang-anim, meron tayong expansion tank or reservoir. Yan, meron siyang hose dyan. Dalawang hose yan. Ito sa breather, ito yung sa papunta ng radiator. Then meron tayong pampito itong radiator cap. Papaliwanag ko sa inyo kung anong trabaho ng radiator cap. Hindi lang siya basta takip, meron siyang trabaho na ginagampanan. Then merong coolant. Meron tayong coolant dyan sa loob, coolant. Then pang siyam, meron tayong hose, water hose. Ito, meron tayo sa upper hose. Yan, papunta dun sa radiator. Ito yung ating upper hose. Meron tayong bypass hose. Yan, papunta sa thermostat. Ito, may maliit na hose dito na nandiyan sa water pump. Tapos meron tayong lower hose. Ito, galing ng radiator, sa ibaba ng radiator, papunta dito sa thermostat. Then may hose din tayo doon sa may water pump, outer hose, papuntang engine block. From water pump papuntang engine block. Ngayon guys, i-drawing ko, papakita ko sa inyo kung paano mag-operate ang cooling system, ang coolant, at kung paano magtrabaho itong mga parts ng cooling system. Tara guys, i-drawing ko. Ito guys, yan, ito yung ating cooling system. Ganito yung itsura niyan. Pag pina-under natin yung makina, in-start natin, syempre malamig, ka-under lang. Itong coolant, nagpo-flow siya dito, galing sa bypass hose, papunta rito sa thermostat, papasok dito sa water pump, ikot sa engine block, dito sa water jacket. Yan, dito siya, paikot siya dyan. Dyan lang ang ikot niya. Dahil itong thermostat, ito, mapapansin nyo guys, yung thermostat, may bulb yan dyan, dito sa bypass hose. May bulb, tas may bulb din dito sa may lower hose. Tas merong spring sa gitna. Kapag malamig ang makina, itong bulb dito sa may galing ng bypass hose, nakabukas yan, kaya dadaan yung coolant dyan. Yan, papunta rin sa water pump. Tapos itong valve dito sa may galing ng lower hose, yan, sarado yan kapag malamig pa ang coolant. Ngayon magtatrabaho yan kapag yung umiinit na to, umiinit niya, tapos bali tumataas na yung init,
yung degree Fahrenheit niya. Then itong valve dito, nakadesign niyan kapag mainit na siya, unti-unti bubukas yan. Bubukas to, itutulak niya yung spring, itong spring papunta rito sa isang valve para isarado to. Automatic to na magsasara dahan-dahan habang umiinit na. Pag mainit na, sasara na yan, sarado na tong galing sa bypass hose. Then ito, nabubukas na to, bukas yan, basta na-sense niya na ano niya na yung init, naramdaman niya na kusang bubukas yan. Ngayon ang magiging flow niya ng coolant natin, dito na water pump, papunta na dyan sa engine block. Ito yung ating engine block, water jacket, umiikot siya sa ating engine block para ma-maintain yung temperature. Then pupunta doon sa dito, papuntang upper hose. Ito wala na to, hindi na siya makakadaan dyan, sarado na to. Ang flow na natin papunta na rito. Yan yun, kapag malamig dito lang siya nagsisirculate, pag malamig pa lang. Pag uminit na, bubukas na to, ito sasara, sasara to. Itong sa bypass hose, yung valve dyan, yung valve dito sa lower hose, yan bubukas na yan. Kaya dito pupunta dyan yung mainit, then pupunta dito sa radiator, then lalabas dito sa lower hose. Pag ganun ang ikot nya guys, ang ating coolant. Yan, pag ganyan ang ikot nya. Ngayon kapag mainit na siya, mainit na, umiikot na yan, syempre umiinit yan. Ito meron tayong sensor na nandito sa engine block. Yan, may sensor tayo dyan, merong dalawang wire yan, tapos papunta dito sa ECU. Ngayon pag na-sense niya na yung init, yung temperature, na-sense niya na, magre-report yan dito na na-reach niya na yung temperature kay ECU. Magre-report siya kay ECU, papunta kay ECU. Diba? Ngayon si ECU, ito si ECU, ibabato niya ngayon, uutusan niya ngayon itong si radiator fan. Meron tayong radiator fan dito sa likod ng radiator. Yan, meron tayong radiator fan dyan. Ngayon itong radiator fan, uutusan ni ECU bumukas para yung mainit na coolant na nanggagaling dito sa upper hose papasok din sa radiator, bubukas to ngayon, babawasan niya yung init, hahanginan niya to, hahanginan niya yung radiator, yung galing doon na coolant, para paglabas dito sa lower hose hindi na siya ganun kainit, mapapalamig ng ating radiator fan. Ito ang trabaho ng ating radiator fan. Ngayon kapag nagbi-build na ng pressure yan, kasi walang umiinit yan, paikot lang kasi dyan, iinit siya, iinit, magbi-build pa rin siya ng pressure. Ngayon meron tayong radiator cap, ito merong spring yan sa gitna. Ang trabaho ng ating radiator cap, pupush niya yung pressure, ipupush niya tong radiator cap kasi merong spring yan, iaangat niya to. Then yung coolant na galing dito na mainit dyan, pupunta siya rito sa may, lalabas dito papunta sa expansion tank, lalabas siya dyan sa reservoir, pupunta ron. Ngayon dito masyado mainit, kumbaga hihinga siya dito, ilalabas niya yung excess na init na nanggagaling dito, sobrang init na, ilalabas niya ngayon doon sa expansion tank, mapupuno yan. Ngayon ilalabas niya yung sobrang init dito sa may breather, may hose yan, may hose itong expansion tank. Ngayon ito, babalik ulit siya, hihigupin ulit siya dito, pabalik dito sa may radiator cap. Bale ito ang trabaho ng ating radiator cap. Pag mainit na, nagbi-build na ng pressure,
itutulak niya yan. Kasi ganito yung itsura ng ating radiator cap. Ayan o. Ganitong itsura niyan. Pag mainit na, tutulak yan. Ayan o. Tutulak niya yan. Ayan o, may spring yan sa loob. Yan. Kaya napaka-importante ng trabaho ng radiator cap. Kaya dapat ang ating radiator cap din, may mga tamang PSI yan. May recommended na PSI yan. Kasi yung mga radiator cap, iba-iba ng ano yan, pressure, iba-ibang PSI. Kaya yung recommended na radiator cap lang ang ating, kung magpapalit tayo, yun lang ang ating gagamitin para hindi na tayo magkakaproblema. Ito yung ating, ganito trumabaho ang ating radiator cap. So yun guys, ganun lang, ikot lang yan, ganun ang rotation yan. Ganitong rotation ng ating cooling system. Ngayon, may nagtanong, bakit daw lumalabas? Bakit nalabas ang overheat warning sign doon sa ating funnel ng ating motor? Nalabas yung ating yan, overheat sign, kulay pula yan. Lumalabas lang ito guys, nalabas yan pag may na-sense tong sensor, i-report niya yan. Halimbawa, number 1 na dahilan ng pag-overheat, number 1, maaaring may leak dito sa mga hose or dito sa radiator. Kasi itong mga hose natin, yan, ito yung outer hose, may hose dito, may hose dyan, may hose dito, may hose dyan, may hose dyan. Yan, may mga hose yan. Yan. Kapag nagkaroon ng leak dyan, halimbawa bumigay, naubos ng coolant or nabutas dito sa ano, may nabutas dito sa radiator, mag-overheat yan. Hindi na magiging normal ang temperature. Kaya si sensor, yan, magre-report siya doon kay ECU na overheat na, nag-overheat na yung ating makina. Dahil nga naubusan ng coolant, lalabas ang ating overheating sign. Pangalawa, maaring itong sensor, kapag nasira, nagka-diferensya, nagka-problema ang ating sensor, yan, i-report na ni ECU yan. Walang problema dito, pero yung sensor nagkaka-problema, yan, magre-report din siya dyan kay ECU. Lalabas yung overheating sign. Then pangatlo, maaaring hindi gumagana tong fan. Yan. Kapag hindi gumana ang fan, magkukos din siya ng overheat. Hindi niya napapalamig yung coolant yung galing dito. Kasi nga hindi umaandar tong fan. Mayroon niyang dalawang wire. Pag hindi nag-function yan, nagka-problema yan, isa rin sa cause yan kung bakit nalabas ang overheating sign. Then pang-apat, kung bakit nag-overheating sign nalabas, nag-steady, talagang overheat, maaaring itong ating thermostat, maaaring nasira. Pero bihira naman ito masira guys. Maaaring may problema rin dyan. Kapag nasira yan, hindi na to bumubukas, nasira na, nag-stack up, nasira, maaaring mag-cause yan ng overheating itong thermostat. Ngayon yung pang-5, yung water pump. Itong water pump, ganun din pag hindi nagbomba, hindi nag-function. Yan, pag hindi siya nag-function, isa rin sa cause yan kasi yung coolant magi-steady lang dyan, hindi siya magpo-flow, hindi siya bubomba papunta doon. Yan, nagko-cause din ng overheat itong pag nasira ang water pump. Yan, magre-report yan, lalabas yan. Then yung pang-6, maaaring may nagbabara dyan, kaya hindi nakakaikot ng maayos yung coolant. Maaaring magbara dito. Yan, kung maaaring may nagbabara dyan, minsan kasi ang ating radiator pag sa kalumaan na, kinakalawang din yan, or yung coolant kapag hindi nagagamit yung motor, yung concentrated coolant,
Yan, nagkakos ng corrosion yan. Nagkakaroon ng corroded, nagiging tumitigas. Kaya nagbabara din siya. Then yung pang-anim, kapag naman ito sira yung may diferensya ang ating radiator cap, magbibuild lang siya ng pressure, hindi siya lumalabas doon. Kaya magkakos din minsan yan ng overheating kapag high pressure na to. High pressure na, hindi na lumalabas ang pressure doon, hindi siya nakakahinga doon. Yan, magkakos din ng hindi normal na temperature, kaya nalabas ang overheating sign. Then mayroon pang tanong, bakit daw nagbabawas ang coolant dito sa reservoir? Normal lang ba na nagbabawas? Normal lang na nagbabawas to guys, dahil itong ating cooling system, ito kumukulo yan, yung coolant kumukulo yan. Same lang din siya pares lang yan ng tubig. Pag kumukulo, normal na nababawasan dahil mainit. For example na halimbawa, nagbilad tayo ng tubig sa araw, mga ilang araw, di ba, nababawasan yan. Nababawasan yung tubig dahil mainit. Or nagpakulo tayo ng tubig, naiwan natin, nalimutan natin, kumukulo na siyang kumukulo hanggang sa natutuyo. Kaya normal lang na minsan nagbabawas tong coolant, pero dapat hindi siya ganun kalakas magbawas. Normal lang sa gamit natin ng motor, kung lagi natin ginagamit, normal lang na bumabawas ng konti. Ang gagawin natin, salilan lang natin dito, dagdagan lang natin para hindi na tayo mag-alala. Pero kung masyado na malakas ang bawas niya, papaliwanag ko sa inyo mamaya. Number 2, kaya nagbabawas, kung malakas ng bawas, sabi ng lakas na ng bawas, ang bilis, maaaring may leak sa mga hose or dito sa coolant, radiator mismo. Yan. Maaaring meron siyang leak dyan. Kahit maliit na tuldok lang na butas, sumisirit yung coolant dyan sa mga hose or dito sa radiator, mauubos yan, magbabawas yan pag malakas na ang bawas dito. Kailangan na monitor nyo yan, yung coolant, importante na ma-monitor nyo, kaya para hindi mag-overheat or masira yung ating block. Then yung sunod, yung pangatlo, maaaring itong head gasket, cylinder head gasket. Ito, pag nasira ang cylinder head gasket, lulusot ngayon dun yung coolant, lulusot yan dun. Ito, harang kasi itong cylinder head gasket, nakaharang yan sa coolant, hindi makakalusot dyan. Pero pag nasira ang cylinder head gasket, nagkakos yan ng pagbabawas, mabilis na pagbabawas. Mamonitor nyo yan kapag sinilip nyo dun sa may dipstick, sa may lagayan ng langis, may dipstick doon, yung bilog, di ba, mayroong bilog yun, yung dipstick. Check nyo dun kapag halimbawang kulay gatas or unusual yung kulay ng langis nyo, kakaiba yan, maaaring yung coolant naghahalo, or yung tinatawag nilang nagsha-Sharon Cuneta, naghalo ang tubig at langis. Yun ang tinatawag nila dyan, Sharon Cuneta raw. Kaya maigi na ma-check nyo tong oil, isa rin yun, pwede nyo siyang i-check kung bakit mabilis magbawas. Ngayon, kung dun nga ang problema, kakaiba yung kulay ng langis nyo, kulay gatas, or iba yung kulay, ang gagawin nyo dyan, ipapatap, overhaul nyo yung motor nyo para mapalitan ng head gasket. Yan, yun ang maaaring mga cause ng pagbabawas ng or yung pagbabawas ng coolant. Ngayon, bakit nabubutas itong radiator?
Minsan talaga is nabubutas to, nasisira yan. Minsan yung iba kasi walang takip, natatalsikan to ng bato ito. Ayan, kaya nasisira yung pag tinalsikan yan, natalsikan yan, napuruhan, maaaring sumirit dyan ng coolant dito. Pag ganyan yan, pag ganyan ang baba ng tubig yan or yung coolant yan, papasok dyan, bababa dito, pasok doon. Then importante rin na itong ating expansion tank or reservoir ay walang bara, para normal na nakakahinga dyan ang excess na init. Yan, same lang din siya ng makina na may oil. Kapag may, di ba, meron yung makina ng mga motor, merong engine breather na tinatawag. Kailangan yung mga excess na init mailalabas niya. Kaya importante ito na walang bara yan, para maka-flow, makahinga ang ating yung high pressure mailabas, yung sobrang init mailabas ng dito, mailabas dito sa may expansion tank. Kaya importante ang trabaho rin ng expansion tank, dahil kapag hindi ito hindi lumalabas ang init, halimbawa dito nagka-diferensya, hindi lumalabas ang sobrang pressure, sobrang init, meron siyang sisirain niya sa loob. Maaring meron siyang sirain, maaring yung hose, maaring radiator, maaring dito sa head gasket. Kaya importante na nakakahinga yung excess na init na kailangan mailabas. Kasi kung hindi, yan, meron siyang pwedeng sirain dyan dahil high pressure na, or overheating sign. Kaya importante ito na yung trabaho ng bawat isa ay dapat maayos, walang problema. Lalo itong radiator cap, dapat maayos siya para hindi na nagkakaproblema. Ngayon, itong radiator natin, mapapansin nyo, plastic to. Plastic yung ibabaw ng ating radiator, plastic yan. Dinesign ng engineer yan na plastic para protektahan itong ating engine block. Kung halimbawang high pressure siya, pwede niyang sirain itong hose, or pwede niya itong sirain itong radiator. Kaya dinesign na plastic yan, dahil yung plastic nga naman mas malambot kaysa dito sa block. Kaya ang una niya sisirain, maaaring itong hose or itong dito sa ibabaw ng radiator. Yan, yung plastic na yan, sa katagalan, sa kalumaan, pumuputok yan pag lumang-luma na yan. Kaya para protektahan itong engine block, yan, yung dinesign ng mga engineer na plastic. At itong ating expansion tank, normal na umiinit yan, pero hindi naman ganun kainit, parang maligamgam lang siya. Yan, normal lang yan na may build na meron siyang init. Ngayon, para maiwasan natin yan, yung mga pagbabara na yan, magkakaproblema sa ating cooling system, importante na sinecheck natin, or nagpa-flushing tayo ng coolant, nagpapalit tayo, dahil ang coolant pag matagal na, taon na, yung bisa niya nawawala, hindi na siya ganun kabisa, parang nagiging ordinaryong tubig na lang siya. Ganun ang ating coolant. Kaya lilinisin ng ating radiator, kailangan natin linisin ito pag nagpa-flushing. Pati yung nasa reservoir, nililinis din yan pag matagal na. Importante na nililinis yan para maiwasan na yung pagbabara. Flushing, then lagay ng coolant, yung recommended coolant na yung premix coolant na ilalagay natin para mapalitan at gumanda ulit yung flow ng coolant. Then itong water hose, kapag malulutong na siya, malutong na yung ating mga hose, yung tinatawag preventive maintenance, maaga pa lang aagapan na natin bago pa masira. Pinapalitan din yan, yung hose na yan, kasi lumulutong yan
Pag tumagal na, lumulutong na ang mga hose. Yan. Kaya kapag malutong na, pag pinisil nyo malutong, yan, pwede nyo na siyang palitan para maiwasan na yung overheating. Ngayon ito, yan, yung same lang din to nung may mga motor na may cooling system. Ganito lang din siya umiikot. Yung cooling system, same lang din ang proseso sa mga motor na may cooling system. Halos pare-pares lang sila ng design. Merong thermostat, merong water pump, may mga hose. Same lang din ang procedure, same lang din ang cycle. Halos parehas. So yun guys, yun, sana maliwanag sa inyo. At kung meron kayong tanong, comment lang kayo. Then sana meron kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayo dadagdag, comment nyo lang. At maraming salamat sa inyong panonood. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa. And ingat sa pagkalikot at God bless sa inyong lahat.